May kalibin ako at meron kaming isang anak. Okay naman yung pagsasama namin, wala akong naging problema. Napakabait at sobrang mapagmahal sa amin ng anak niya. Ang hindi lang mawala sa isipin ko, yung hindi man lang niya ako pinapakilala sa pamilya niya. Kahit pa nang magkaanak na kami, iniintindi ko na lang kapag sinasabi niya na malayo ang probinsya niya sa probinsya namin. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng sakit ang mama niya. Umuwi siya kasama kami ng anak niya. Pagdating namin, kakaibang kinikilos ng mga tao doon. Hindi ko na lang pinansin yon. Hanggang sa nagkakagulo sila nang hindi ko nalalaman ang dahilan. Kaya nagkunwari na lang ako na abala sa pag-aasikaso sa anak ko. Hanggang sa kinausap na niya ako at ipinagtapat niya sa akin na pamilyadong tao siya. May isang anak pero hiwalay sa asawa. Ang sabi niya iniwan daw niya dahil wala siyang nararamdaman kahit anong pilit niya. Napilitan lang daw siyang pakasalan dahil sa takot din sa pamilya ng babae. Nung nagpakasal daw sila, wala siya ni singkong ambag kasi daw kaya nung pamilya ng babae. Sobrang nagugulat ako sa mga nalalaman ko at sobrang sama rin ng loob ko sa mga nangyari. Umiyak ako ng umiyak ng araw na yon. At doon nawalan na rin ako ng pag-asa na makasal pa kami. Hindi ko lubos maisip na ganito yung mangyayari sa akin. Aaminin kong ginusto ko na lang din maging kabet. Kahit alam kong pamilyado siya, hindi ko siya maiwan-iwan. Hanggang sa nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Kinasuhan niya ang kalibin ko ng bawsi at tinanong ko yung kalibin ko kung bakit hindi adultery. Sabi niya pinagdiinan daw niyang wala akong alam kaya naging bawsi lang yung kaso niya. Sinabi rin niya sa pulis ang background ng kasal nila. Kailangan pala ng consent both parents ang kasal nila pero yung mama lang ng kalibin ko ang nakapirma. At kung ipipilit daw na isama ako na ipapakulong, sasabihin daw niya sa korte na ginahasa niya ako para mabuntis. Sobrang gulo ng araw na yon pero pilit na pinaglalaban niya kami. Lalo na sa lahat ng taong mapanghusga. At hindi nagtagal ay nakulong siya. Mixed emotion ako noon. Alam na alam ko ang pakiramdam na naghahatid ng minamahal sa kulungan. Kahit na nasa loob siya ay mayroon akong kontak sa kanya. Kasi pinapahiram siya ng cellphone ng mga guard. Umuwi na ako sa amin kasi nalaman ko na hindi pala ako gusto ng mama niya. Sinabi niya sa akin na nakikipagplastikan lang daw siya dahil ayaw naman daw talaga niya ako para sa anak niya. Kaya pala mabait lang siya pag nandito ang kalibin ko. Umuwi ako pero sa kaibigan ako tumuloy. Nag-apply ako ng trabaho at natanggap naman. Pero hindi naman naputol yung communication namin ng kalibin ko. Makalipas ang 3 buwan ay nakapagpiyansa siya at nakalaya siya. At na-dismiss ang kaso nung hindi na nagpakita ang complainant. Nagsama pa rin kami at nagpakalayo-layo na. Tahimik na yung buhay namin sa ngayon. May bibigay daw niya ang pangarap ko na kasal pagka naka7 taon na raw kami dahil hiwalay na daw sila ng asawa niya. Bagong batas daw yon. Sa ngayon ay 5 taon na kami nagsasama at ang gusto ng mama niya ay pumisan sa amin. Pero ayaw pumayag ng kalivin ko kasi ito daw yung dahilan kung bakit galit na galit sa amin ang asawa niya dahil ginagatungan ng mama niya. Tanong ko lang Mamilin, pwede ba namin na isama sa iisang bahay ang mama niya? Kung ako kasi ang tatanungin ay hindi rin ako pabor. Natatakot kasi ako na baka gumulo yung relasyon namin dahil sa kanya. From our letter sender, Catherine ng Bulacan. Hindi ako sure dun sa sinasabi ng kalibin mo na after 7 years pwede na kayong magpakasal. Ang pagkakaalam ko kasi pwede yun kung makakapag-file siya ng annulment. Baka mamaya go for the goal kayo tapos mamaya inmate ang kalabasan nyo. Dahil kung magpapakasal kayo ng walang annulment, makakasama ka sa pwedeng kasuhan. Kasi noon hindi ka pinakulong dahil wala kang alam. Pero ngayon na alam mo na, pwede ka nang makulong pag hindi mo yan tinigilan. Much better na mag-ask kayo legal advice. At eto naman yung real talk advice ng Mamilin mo. Wag mo nang hayaan yung biyanan mong hilaw na sumama sa bahay nyo. Dahil kapag pinayagan mo yan, sigurado ako na susulat ka na naman sa akin. Ha? Okay na pabayaan na sana kayong nakabukod. Kung maaari, sustentuhan na lang ng asawa mo or bigyan na lang ng magandang matutuluyan. Kasi dun pa lang sa inalagaan mo siya pero nasabihan ka pa rin niya ng mga ganong bagay, diga? Dun pa lang X na Even in ordinary situation, kahit good terms ang manugang at biyanan, hindi pa din advisable na may in-laws sa bahay. At sa pagpapakasal nyo, wag kang masyadong magmadali. Kasi yun nga na tinago niya sa'yo yung buong pagkatao niya. Hindi nga niya inamin na meron siyang asawa at anak, diga? Abay, wag ka pa rin pakakampante, kabahan ka pa rin ante.